Magandang umaga sa lahat sa ating pong new GC na tawag dito ng Lungos Charismatic Prayer Group. Maaga lang pong nagising. Pagkatapos po ng ating prayer meeting, umattend kami sa birthday ni Andy, birthday nung apo ni Andy. Tapos uwi na, katulog ng maaga. Ganito yata talaga pag tumatanda eh. Konting tulog, gising na agad, di ba? But, ang gusto ko lang po ipaalam sa lahat na nagpapasalamat ako sa mga nakatugon sa ating pong prayer meeting. Salamat po. Yung atin pong mga veterans, lalo na po malaki ang paghanga ko kay Nana Paning. Andyan din po si Tita Ellie, di ba? Sister Jem, salamat po. Actually gusto ko po sana magpa-meeting eh, kaya lang tinatawag tayo ng pagkakataon dahil dun sa ni Andy, kasi yung anak ko po, yung apo ni Andy inaanak ng anak ko, yung apo ni Andy na mag-isang taon. So hindi ako nakapagpa-meeting. Pero ganun pa man, gusto ko magpasalamat dun sa mga naka-attend. Dun sana sa mga hindi naka-attend, kita-kita tayo ulit sa isang linggo, ha? Sana panatilihin po natin na alive, masigla ang ating pong prayer meeting. Alam po ninyo, natin to, responsibility na natin to nitong prayer meeting. Tayo pong mga nakatalaga o member ng Lungos Charismatic Prayer Group, lahat tayo may responsibility na mapanatili nating buhay ang ating pong prayer meeting at sana malakaya pa tayo. Ibig sabihin, makapag-invite, mapalago natin ang ating community. Yan naman po talaga ang natin ang ating mission. Kung maniniwala lang kayo sa akin, tulad po ng aking sharing, lahat po tayo na nakaupo, na uma-attend sa prayer meeting, tayo po ay mga pinili ng ating Panginoon from ordinary household. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon na umattend, maging charismatic, and then araw-araw or every Thursday after tayo mapili, we are being trained. Tinitrain tayo sa pamamagitan ng mga aral na atin pong aaralan sa pamamagitan ng mga speaker. Hindi nyo alam, we are being trained. Tinitrain tayo bilang maging alagad ng ating Panginoon. Hindi naman pwede naman tayo manatili na trainee, di ba? Tinitraining tayo, pinapalasap ng ating Panginoon ang pagiging buti ng isang alagad. Hindi naman tayo mananatiling trainee, di ba? Kailangan patuloy tayong mga malakaya ng tao. Kailangan patuloy tayong nag-invite. Kailangan patuloy tayong humahanap ng mga tao na
malasap yung buti na katulad ng nalalasap natin sa tuwing mag-announce tayo ng prayer meeting. Actually, isa po sa mga gusto ko po mangyari o gusto ko po na gawin, gusto ko na i-share sa inyo na I was once a Unilever employee, one of the exclusive agency ng Unilever. Nandun po ako. Kapag may bagong sabon, bagong shampoo, bagong toothpaste ang Unilever, nagbibigay po sila ng mga libreng di ba? Libreng produkto or para matry natin. We called it before saturation drive. Yung saturation drive from door to door. Kaya nga dati merong joke na yung may kanta na libre kang toothpaste, libre kang toothbrush, di ba? Punta ka sa mga household, kakatok from Unilever, meron kaming bago. Dati meron pang Sunlight, tapos meron pang Breeze. Gusto ko rin po sanang mangyari yan sa atin na mag house to house, meaning I'm willing to do a household house to house, ipahayag ang ating ang salita ng Diyos. Kasi tulad ng nai-share ko ng mga nakakaraan, my wife at saka ako po ay nagkakilala dahil po sa prayer meeting. At ako po ay lumaki sa charismatic or sa lugar na hindi subdivision. Pwede ko masabihin squatter. Yung mga matatanda noong panahon na yon, mga El Shaddai. Ako naman nasa kabinataan ko. Yung mga tao na yon, they are the one who encourage me na tumugtog sa charismatic. Doon ko po nakilala yung asawa ko. Diba? I think yung napakahalaga po nung panahon na yon na ako po ay naimbitahan. That was the darkest days, the darkest days of my life, na when somebody approached me, mga matatanda sa El Shaddai, uses approach na tumugtog daw ako. Sige na Brad, tugtog ka sa amin, sabi niya. Kasi nabalitaan ko, tumutugtog ka ng organ. Pero ang tinutugtog ko noon, hindi pang prayer meeting, di ba? Hindi ako attractive o hindi ako interesado sa umpisa. Pero nung sinabi nilang merong yung stipend na 200 pa lang, 200. Nag-interesado ako kasi sabi ko bibili ko lang na Red Horse yan. But I never knew na
back then di ko pa alam na way lang pala ni Lord yun para mapalapit ako sa kanya, di ba? Hindi ko alam na doon ko makikilala yung asawa ko. Diba? Bukod sa ang pangalan ko ay Willie, siya ay Aya. Isa pong yun isang way pala ni Lord yun na ang kantang pumapailang lang dati, nakaaya-aya ka, Willie, ay magkakaroon ng tandem. Diba? It is our God's way. Marahil para ilayo ako sa further kapahamakan, di ba? Nag-uumpisa pa lang ako I was, I think, 20, 21, 22 years old. Nung dumating yung mga dagok sa buhay ko. Dumating na nga. When I met Aya, my sister wife, talagang Aya, nasa pinakamababa po ako status. Wala po akong kapatid. Wala akong kapatid na I would rely on during those darkest days of my life. It was only Aya that inspired me to go on to my life. Yet, nakilala ko siya, nakilala ko ang Panginoon. Patuloy pa rin po ako nagkaroon ng... Pero, malaking bagay. Yung nakilala mo na ang Panginoon. Nagkamali ka man, nadapa ka man, iba yung aral ng charismatic Hindi man ako naging matibay sa tawag ng tukso, yung akin naman pong sister wife ang naging daan para maging matibay ang aming pamilya. Ang ano ko lang po sa lahat, sana patuloy tayong maging mamamalakaya ng tao. Fisherman. Patuloy tayo makapag-akay sa ating prayer meeting. Meron akong balak na gusto ko sana nga na ibanggitin sa meeting. Kaya lang, hindi na natuloy yung ating meeting. Ako naman very vocal na kaibigan ko po. At talagang itinuturing na kapatid si Bro Moises. Kasi even before ating concert, even before na tagal na, bago pa. Si Bro Moises Cuacoyes has been my confidante. Tagapayo sa akin yan. Nagkalapit yung loob namin. Matagal na, bago pa man maging mag-concert tayo sa anniversary. Ay gusto ko sanang i-take advantage that I was able to voice out sa kanya na ang gusto ko sana sa Lungos Charismatic
other than na pagpupunta sa bisita, sa prayer meeting, gusto ko rin sana gusto ko rin sana na maging mag-house to house tulad nung kasi ako I was born matagal kasi ako naging corporate. Nasanay ako sa kumpanya, di ba? Although naniniwala ako sa sinasabi nila na panay lahat daw ng dapat kong gawin panalangin ko lang, pagdasal, at ang Espiritu Santo na raw mag-guide sa akin. Ay, naniniwala ako dyan. I firmly believe that kasi sabi ko nga sa sharing ko, I was born a very prayerful person. But being prayerful hindi naman enough, di ba? Kailangan meron ka rin exerted effort. Minsan nag-usap kami ni Bro Moises. Sabi ko sa kanya, bro, gusto ko yung challenge na na pupunta sa mga lugar. Tulad na ginagawa ng mga born again dati. Mag-set up ka lang ng isang speaker, then pwesto ka sa isang pwesto, then you have to tell the scripture of the day, then parang prayer meeting sa isang alam niyo ba, sabi ni Bro Moises, yes, he's willing to do that with me. Kaya lang, sabi ko, hindi pwedeng tayong dalawa lang. Kailangan may sounds. Tumutugtog po ako sa organ, but it's been a very, very long time na wala na dahil yung mga panahon na hindi na ako tumutugtog, itinoon ko na sa trabaho. Plus sabi ko, bakit pa ako tutugtog? Meron naman mga USB, mga YouTube, di ba? Ibig sabihin, hindi na ako up to date siguro sa pagtugtog. Sabi ko kay Bro Moises, kailangan may tutugtog. Hindi naman pwedeng magka-practice pa ako, matagal siguro ng panahon pa. So, kailangan ko si Andy, di ba? Walang kinakailangan na tatlo lang kami, si Andy, Bro Moises o ako. Pero kung meron sasama sa inyo sa amin, salamat, di ba? Gusto ko pong mag-sityo ba tawag? Sityo? Meaning gusto ko pong pumunta sa mga lugar-lugar na hindi bisita, lansangan. Gusto ko pong maging mamalakaya ng tao sa pangkaraniwang lugar o kalsada. Gusto ko sana pong i-discuss yan kanina, kaya lang medyo limited na yung oras natin. Nakausap ko si Bro Moises dun sa birthday party nung apo ni Andy. From the start na pinag-usapan namin yan, willing pa rin siya gawin. Ang hinihiling ko lang po sa ating set of officers at saka dito sa ating GC, baka isang araw sa lugar po ninyo nandun kami,
Sana po, suportahan po ninyo kami sapagkat gagawin po namin 'yan para sa pagpapalago ng ating, community at sa patuloy na tingin ko po, responsibility natin bilang isang, alagad ng ating Panginoon na mamalakaya ng mga kaluluwa. Haring nawa po ay makuha ko po ang inyong suporta. Halimbawa, napunta kami doon sa lugar na nandiyan kayo. Kaya we need or I need your support. Magandang umaga sa lahat. Mahirap na talaga pag tumatanda, no? Konting tulog, gising agad. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa lahat na patuloy po nating tinataguyod ang ating pong Lumos Charismatic Group. Patuloy po ako sanang humihiling sa lahat na samahan po ninyo ako. Samahan po ninyo ako, tulungan po ninyo ako. Kasi hindi ko naman kaya mag-isa. Tulad ng sabi ko sa sharing ko, hindi ko po ni-expect na maging coordinator ng Lumos. Pero naniniwala po ako na this is God's will. Patuloy na suporta po ninyo ang aking samo at dalangin. Magandang umaga po sa lahat at sumainyo po ang kapayapaan and all the blessings of our Lord. Amen. God bless us.